Grabe, super hirap talaga yung question na binato kay Nicole Borromeo. Kung ikaw yung contestant, tapos ito yung ibabatong question sa'yo, mahihirapan ka talaga, matcha-challenge ka, kaya kailangan mo talaga ng training para masagot mo ng maayos itong question na to. Pero before anything else, congratulations kay Nicole Borromeo for placing as the third runner-up sa Miss International 2023. Hindi birong mag-place sa third runner-up kasi ang daming contestants from all over the world. Tapos si Nicole ang pinalad na makapasok all the way through sa top 5, di ba? Top 15, top 7, tapos announcement of winners, and then third runner-up. Kaya, congratulations ulit sa'yo. And now, talakayin naman natin yung mahirap na Q&A niya. Ito na yung tanong sa kanya. The Sustainable Development Goals or SDGs by the United Nations have targets that are set to be achieved by 2030. What have you done so far in terms of SDGs initiatives? So kung iisipin mo tong question na to, parang hindi siya ordinary, no? Grabe, napaka-complex naman. Tapos kapag i-compare mo sa mga questions ng ibang candidates, medyo mas simple yung question sa kanila, no? Kaya, bakit? Kaya talakayin natin yung answer ni Nicole Borromeo. Ito na yung sagot ni Nicole. As someone who experienced the wrath of natural disasters, home is everything. I've worked tirelessly with Habitat for Humanity and the SDGs, or ito yung Sustainable Development Goals. Goal number 11 of Sustainable Cities and Communities. O, diba? It is through this volunteer work that I could see in the faces of the children how much they wanted to help, how much they wanted to be a part of the future, because when it comes to sustainability, we must keep in mind that it is not only for the next generation, but to include them in the process. Sa tingin mo ba, satisfied ka sa answer ni Nicole Borromeo? Or baka parang nakulangan ka sa sagot niya na parang may nakita ka na something na dapat sana na sinabi niya para naman mas medyo mapaangat yung kanyang ranking. Not only as a third runner-up, baka kapag nasagot pa niya, baka pwedeng umakyat ng second runner-up o kaya first runner-up o kaya crown. Pag-usapan natin yung reaction sa answer niya. May nagsasabi na kulang, may nagsasabi na sobra. So, unahin natin yung sobra. Sabi dito is, parang hindi kulang yung sagot niya. Medyo nasobrahan. Tapos, dapat keep it short and simple. The shorter, the better. Kumbaga, parang straight to the point na lang yung answer niya. Yun nga lang, kung iisipin mo, napakahirap talaga ng tanong, di ba? Na buti na lang kung simple lang para direct to the point. Pero ito hindi eh. Parang natitwist talaga yung utak mo. Ala, ano ba yan? Ano ba yung United Nations na yan? Tapos parang may prompt preposition na mga ganun na question. Kaya medyo nakakahilong sagutin talaga. At dapat sagutin mo buo. Pero sa mga nagsasabi naman na nakukulangan sila sa sagot niya, hindi mo rin kasi masabi eh, kapag nandun ka na sa stage, dito mo talaga ma-realize na, ay, parang ang hirap palang sumagot sa mga ganitong klaseng question, lalong-lalo na kapag nakatingin sa yung audience, at lalong-lalo na pag alam mong maraming nanonood sa'yo na hundreds of thousands of pageant fans around the world. Kasi, di ba, madaling sabihin na nakulangan ka, madaling sabihin na parang nasobrahan yung sagot, pero kapag ikaw talaga yung candidate na sasagot ng ganitong klaseng question, mawiwindang ka talaga. Yung second naman is tungkol sa kanyang styling. May nagsasabi na kung hindi daw ganun kasimple yung pag-style sa hair niya, baka malamang sa malamang, pwedeng umakyat pa yung kanyang placement from third runner-up, baka second, first runner-up, o kaya baka winner. So, para naman sa akin, ganyan din yung hairstyle kasi ni Kylie Versosa. Pero nanalo siya, di ba? Ganyan lang, simple lang, tapos naka-ponytail lang, na parang hindi na kailangan na i-style pa. Hindi mo na i-steeze, hindi mo alam mo yon, yung kung anong style ang bet mo. Tapos, nasa eyes ng judges talaga kung bet nila yung ganyan, bet nilang ganito. Pero for me, okay sa akin yung styling niya. Kasi,
simplicity talaga. Elegance, yung mga ganon. Tapos patwitam siya. Bumagay naman sa kanyang styling niya para sa akin. At para sa akin, destiny talaga niyang makuha yung third runner-up placement. Walang labis, walang kulang. And nagpapasalamat ako kasi na-retain ng Pilipinas yung ganitong klaseng placement kasi medyo mahirap talaga mag-place sa ganitong klaseng pageant na Big Four, major pageant. Marami talagang mga veterana na sumasali, tapos yung mga iba na runner-up sa ibang pageant, nalilegwak dito sa Miss International. Kaya pasalamat tayo kay Nicole Borromeo dahil nakapag-place siya and pinandera niya ng maayos ang Pilipinas. Kaya for me, kontento na talaga ako kasi alam mo yon, wala na tayong hihingin pa. Ayoko nang humingi ng sobra-sobra, ayoko nang humingi ng kulang-kulang. Basta kung ano yung meron, grab the opportunity. Kasi nga, ang kasabihan nila, baka malay mo, eto na lang yung opportunity dumating sa'yo. Kaya huwag mo nang sayangin kasi baka hindi na darating ang susunod pang opportunity sa'yo. Kaya once again, congratulations to Nicole Budol kasi you made your Mama Stella proud. You also made the Philippines proud. And syempre, you made your family proud kasi third runner-up ka. And be thankful, celebrate your moment kasi eto na yung parang isa sa mga biggest achievements mo in life. Kaya sana nagustuhan niyo itong vlog ko about kay Nicole Borromeo, specifically yung pinakamahirap na tanong na naibato sa kanya sa pageant na ito. Kaya always remember na harapin lahat ng challenges with a class. O, di ba? So that's it guys. Thank you and have a nice day.